Gaano karaming beses sa buhay na nasangkot ka sa walang kahulugan na mga talakayan? Ang mga debate na iyon sa trabaho kapag ang kasamahan ay hindi nais na marinig ang kanyang mga argumento. O sa isang kaibigan na iginiit sa punto ng view kahit na sigurado kang tama. At ang mga fights ng pamilya, kapag ang mga emosyon ay naganap, ang mga salita ay lumabas ng walang kontrol, at ang kapayapaan ay tila lumayo. Ipinagtapat ko na naranasan ko na ang hindi mabilang na mga oras na ito. Ako ay tulad na kailangan kong patunayan na maging tama sa anumang gastos, ipagtanggol ang aking opinyon hanggang sa wakas. Naisip niya na kung hindi siya magtaltalan, hindi siya maririnig o iginagalang. Para sa akin, ang katotohanan ay nagkakahalaga ng higit pa sa mga relasyon, hanggang sa itinuro sa akin ng buhay sa pamamagitan ng mga pagkakamali na hindi ito ang pinakamahusay na diskarte. Isang araw may nagbago ng aking pananaw sa mga tao at talakayan magpakailanman. Isipin ang sumusunod na eksena, nakaupo ka sa mesa at may nagsisimulang makipagtalo sa iyo. Sa una, mahinahon siyang tumugon, pagkatapos ay itinaas ang kanyang tinig ng kaunti. Ang kanyang mga argumento ay mas mahaba at ang mas malakas na tono. Bigla, napagtanto niya na ang ibang tao ay hindi kahit na nakikinig inaasahan lamang na makagambala siya sa kanya. Ang pagkabigo ay lumalaki at sa palagay mo ay walang magawa na hindi maunawaan habang ang emosyon ay tumindi lamang. Nakarating ako sa sitwasyong ito. Naaalala ko ang isang episode sa trabaho. Isang kasamahan at tinalakay ko ang isang proyekto at sigurado ako na ang aking diskarte ay ang pinakamahusay. Nagpakita ako ng data, nagpakita ng mga pagsusuri habang ipinagtanggol niya ang kanyang pananaw. 2 oras kaming gumugol dito. Resulta, ang proyekto ay hindi sumulong at lumabas ako doon at nagalit. Noon ay naintindihan ko, ang mga talakayan ay hindi malulutas ang mga problema, nilikha nila ito. Ngunit narito ang isang mahalagang pagtuklas, mayroong isang simple, halos mahiwagang parirala na maaaring magamit sa anumang magkasalungat na sitwasyon. Walang mga hiyawan, walang presyon, walang pagpipilit, pinipigilan niya ang ibang tao na magtalo. Higit sana, binago nito ang kalagayan ng pag-uusap, pinapanatili ang paggalang sa isa't isa, at nagbibigay ng silid para sa totoong dialogo. Hindi ito pangkukulam, ngunit isang karunungan na naipon ko sa mga nakaraang taon, nanonood ng mga tao, natututo mula sa aking sariling mga pagkakamali at nakikinig sa mga nabuhay ng higit pa sa akin. Isipin lamang, malapit ka nang makasama kapag binago ng isang solong pangungusap ang lahat. Tumitigil ang tao, tahimik, kung minsan kahit na tinitingnan ka ng sorpresa, at maaari mong ilantad ang iyong punto ng view sa tamang oras. Ito ay manghang, ngunit gumagana ito. Ang pariralang ito ay, naiintindihan ko ang iyong pananaw. Simple, hindi ba? Ngunit tiyak na ang pagiging simple na ito na nagbibigay sa iyo ng lakas. Sa pamamagitan ng pagsasabi nito, nagpapakita ka ng paggalang, kilalanin ang karapatan ng iba na magkaroon ng isang opinyon nang hindi isusuko ang kanilang sariling posisyon. Noong una kong narinig ito mula sa isang mas may karanasan na kaibigan, nag-aalinlangan ako. Naisip ko, kung hindi mo ipagtanggol ang aking dahilan, hindi ako malubhang sineseryoso. Ngunit sinabi niya sa akin ang isang bagay na minarkahan, ang paggalang ay hindi tungkol sa pagsisigaw ng malakas, ito ay tungkol sa pakikinig at naririnig. Nagpasya akong subukan ito at nagulat ako ng mga resulta. Sa trabaho, tinanong ng isang kasamahan ang bawat detalye ng isang proyekto. Bago, papasok ako sa nagtatanggol, sinusubukan kong patunayan ang aking kakayahan sa mga numero at pananaliksik. Sa oras na ito, gayunpaman, sinabi ko lang, naiintindihan ko ang iyong pananaw. Huminto siya. Tumingin siya sa akin na parang naghihintay pa, ngunit nanatiling tahimik ako. Pagkalipas ng ilang segundo, ipinagpatuloy niya ang pag-uusap ng mahinahon, tinatalakay ang mga ideya sa halip na ipataw ang kanyang kalooban. Sa pamilya, ang aking kapatid na babae ay palaging matigas ang ulo. Maaari kaming gumugol ng maraming oras sa pagtatalo mula sa patutunguhan ng bakasyon sa menu ng isang partido. Bago, iginiit ko na kumbinsido na ang aking mungkahi ay mas mahusay, ngunit ang resulta ay palaging pareho, pagkabigo at hindi pagkakasundo. Hanggang sa isa sa mga sitwasyong ito, ginamit ko ang pangungusap. Huminto siya. Naupo kami, nakipag-usap sa katahimikan at nakarating sa isang kasunduan. Ang isang solong pangungusap ay nagbago ng dinamika na nagpapahintulot sa amin na marinig at mapanatili ang pagkakaisa.
Mayroon pa ring isang mas personal at marahil masakit na halimbawa para sa ilan. Kapag nawalan ako ng isang mahal na tao, marami sa paligid na nagsisikap na magbigay ng payo, talakayin kung paano magpatuloy, kung ano ang gagawin, kung paano gumanti. Ako ay mahina at ang bawat salita ay nasaktan. Noon ko napagtanto, minsan ang mga tao ay nagtaltalan lamang dahil hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Sa pamamagitan ng pagkilala sa iyong emosyon at opinyon ng walang paghusga, ang lahat ay nagiging mas magaan. Nang sinabi kong kinaiintindihan ko ang iyong pananaw, minamahal ito ng klima. Sinimulan ng mga tao na marinig ang kanilang sarili at nakaramdam ako ng isang panloob na kaluwagan. Bakit gumagana ang pariralang ito? Dahil ang karamihan sa mga talakayan ay hindi. At ang katotohanan mismo, ngunit tungkol sa pagnanais na kilalanin, pakiramdam na pinahahalagahan. Ang mga tao ay nais marinig. Kapag sinabi mong inaiintindihan ko ang iyong pananaw, sinasabi niya talaga, naririnig kita. Nirerespeto kita. Sa puntong ito, nagbabago ang enerhiya ng salungatan. Nararamdaman ng ibang tao na naintindihan siya at hindi na kailangang patunayan ang anuman. Ngunit mayroong isang mahalagang detalye, ang pangungusap ay may epekto lamang kung ito ay taos, puso. Kung sasabihin mo ito ng mekanikal, nang walang tunay na pakikiramay, ang ibang tao ay makakakita ng kasinungalingan at ang resulta ay magiging walang bisa at walang bisa. Ang lihim ay hindi sa mga salita, ngunit sa saloobin sa likuran nila, pansin, paggalang, at ang kakayahang talagang marinig. Ginagamit ko ang pamamaraang ito araw-araw, at ang mga benepisyo ay lampas sa mga personal na salungatan. Sa mga propesyonal na negosasyon, mga pulong sa trabaho o kahit araw na mga sitwasyon, ang epekto ay pareho. Ang mga tao ay makinig, isaalang ang iyong opinyon, at patuloy kang kalmado at kumpiyansa. Sa paglipas ng panahon, nalaman ko na ang pagtalakay ay nag-aaksaya ng enerhiya. Ito ay tulad ng pagsisikap na pigilan ang tubig, hanggat sumisigaw ka, ang tanging magagawa mo ay maubusan. Ang tunay na puwersa ay alam kung paano makinig sa iba ng walang pag-iwas. At ito, higit pa sa anumang argumento, ay nagtatayo ng matatag na relasyon at isang kapaligiran sa kapaligiran. Sinusubukang kontrolin ang sitwasyon ay tulad ng paghawak ng tubig sa iyong mga kamay, hanggat nagsusumikap ka, palaging tatakbo ito sa pagitan ng iyong mga daliri. Ang enerhiya na ginugol sa mga walang laman na talakayan ay maaaring idirekta sa isang bagay na mas mahalaga, isang nakabubuo na dialogo, kung saan ang layunin ay hindi manalo, ngunit upang maunawaan at maunawaan. At narito ang isang detalye na gumagawa ng lahat ng pagkakaiba, pagkatapos sabihin na naiintindihan ko ang iyong pananaw, magpahinga. Huwag punan ang katahimikan ng mga paliwanag o argumento. Huwag magmadali upang bigyang katwiran ang iyong posisyon. Bigyan lamang ang ibang tao ng ilang segundo upang maproseso na narinig sila. Ang epekto ay nakakagulat. Sa isang sandali, mapapansin mo ang isang pagbabago, ang tao o huminahon o ipagpatuloy ang pag-usap na may mas matahimik na tono. Ito ay dahil, sa karamihan ng oras, kung ano ang hinahanap ng mga tao ay hindi isang tagumpay sa debate, ngunit ang pakiramdam na ang kanilang mga salita ay may halaga. Sa buhay, patuloy nating nakatagpo ang mga individual na determinado na patunayan na tama sila sa anumang gastos. Kung napasok ka sa hindi pagkakaunawaan na ito, gugugol mo ang mga taon sa mga laban na humantong kahit saan. Ngunit kung natututo kang makinig, kilalanin ang pananaw ng iba at gamitin ang simpleng pariralang ito ng may katapatan, mapanatili mo ang iyong panloob na kapayapaan, iyong mga relasyon at paggalang sa iyo. Sa makatuwid, ang aking pinakamahalagang payo ay, huwag magsikap na laging maging tama. Minsan ang karunungan ay hindi magtaltalan, ngunit sa pakikinig. Minsan ang lakas ay nasa katahimikan at pag-unawa. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano ilalapat ang pamamaraang ito sa araw-araw na buhay, kung paano ito mababago ang iyong mga relasyon, ang iyong kapaligiran sa trabaho at kahit na ang paraan na nakikita mo ang mga salungatan. Magbabahagi din ako ng mga praktikal na tip upang maging natural ang ugali na ito bilang pangalawang kalikasan. At maniwala ka sa akin, hindi lamang ito mga salita. Ito ay isang maliit ngunit makapangyarihan, millennial na karunungan, nasubok at napatunayan ng mga henerasyon na naunawaan na ang tunay na katalinuhan ay hindi sa pagpanalo ngunit pagkonekta. Ngayon ay natapos na natin ang pag-uusap na ito.
Sinuri namin bilang isang solong pangungusap, naiintindihan ko ang iyong punto ng view, maaaring baguhin ang kurso ng anumang talakayan. Nakita namin ang mga tunay na halimbawa, mula sa mga propesyonal na sitwasyon hanggang sa matinding emosyonal na sandali, kung saan iniiwasan ng mga salitang ito ang mga ruptures at nagtayo ng mga tulay. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay upang maunawaan na ang pariralang ito ay hindi lamang isang hanay ng mga salita, ito ay isang postura patungo sa buhay. Kapag sinabi mong naiintindihan ko ang iyong pananaw, ipinapakita niya na alam niya kung paano talaga marinig. Nagpapakita ito ng paggalang sa iba pa, kahit na hindi ito sumasang-ayon. At ito ang paggalang na ito ay nagiging batayan para sa anumang malusog na relasyon. Siguro iniisip mo, ngunit paano kung ang tao ay nag-aabuso nito? Paano kung pipilitin pa nila? Naiintindihan ko ang iyong pag-aalala. Dito, ang susi ay pagiging tunay. Ang pariralang ito ay gumagana lamang pagdating sa puso, hindi bilang isang diskarte sa pagmamanipula o nagtatanggol na kalasag. Hindi ito dapat gamitin upang makontrol, ngunit upang lumikha ng pag-unawa. Ang mas maraming pagsasanay sa taimtim na pakikinig, mas napagtanto mo kung paano nagsisimula ang pagbabago ng mga tao sa paligid mo, hindi sa pamamagitan ng pagpapatao, ngunit sa pamamagitan ng impluensya. Dumaan ako sa pagbabagong ito sa aking sarili. Sa una, naisip kong mawala ang talakayan. Ngunit ang buhay ay nagturo sa akin ng ibang bagay, ang pagbibigay ay hindi pagkabigo. Ang pagkabigo ay gas. Ang enerhiya sa mga salungatan na humantong sa wala. Kapag naiintindihan mo ang bawat isa, kapag nagpapakita ito ng paggalang, nakakakuha ito ng isang bagay na mas malaki, tiwala, katahimikan, pagkakaisa at isang panloob na kalayaan na walang maalok na debate. Payagan akong magbahagi ng isa pang pagmuni-muni. Madalas kaming nakikipagtalo sa mga mahal natin, mga kasosyo, anak, magulang, kaibigan. Sa mga oras na ito, mas mahalaga na malaman, ibababa ang iyong boses at itabi ang pangangailangan na ipatunayan na tama. Ang simpleng pariralang ito ay isang malakas na tool sa mga sitwasyong ito. Ginagawa nitong huminto ang mga tao, makinig at, higit sa lahat, naramdaman na naririnig din sila. At pagkatapos ay ang tunay na karunungan ay namamalagi, ang mga tao ay hindi nagtaltalan sa paghahanap ng katotohanan, ngunit naghahanap ng pakiramdam na mahalaga. Kapag pinatunayan mo ang kanilang opinyon, hindi lamang binabawasan ang pag-igting, ngunit gumawa ng silid para sa isang tunay na dialogo, ang lumapit sa halip na masaktan. Ang isa pang aralin na natutunan ko sa paglipas ng panahon, nakakahawa ang kalmado. Kung nagpapanatili ka ng katahimikan, kahit na sa mga oras ng pag-igting, ang iba ay naiba ang reaksyon. Tumitigil sila sa pagsigaw, magsimulang makinig, at madalas kahit natalikuran ang katigasan ng ulo, dahil lamang sa napagtanto nila na hindi mo pinapakain ang apoy ng emosyon. Ito ang tunay na tagumpay, hindi sa iba pa, ngunit tungkol sa kanilang sariling mga reaksyon, tungkol sa paghihimok na pumasok sa bawat talakayan. Nais kong panatilihin mo ang isang sentral na ideya. Ang buhay ay masyadong maikli na gugugol sa walang kahulugan na mga away na nagpapatunay na tama ito kung saan walang pagkakaiba. Ang tunay na puwersa ay alam kung paano marinig upang ipakita ang paggalang, maging matalino at tahimik. Magsanay sa pangusap na ito araw-araw. Sa una maaari itong maging mahirap, lalo na kung nasanay ka sa pagtatalo. Ngunit sa paglipas ng panahon, mapapansin nito ang mga pagbabago, mas kaunting stress, mas kaunting alitan, higit na kumpiyansa at pagsasaalang, alang ng mga tao sa paligid mo. Hindi ito himala, ito ay napatunayan na karanasan para sa oras. At narito ang isang huling payo, huwag limitahan ang iyong sarili sa mga salita. Makinig sa iyong mga mata, sa iyong puso. Ang tunay na pag-unawa ay lampas sa mga pangungusap, ito ay tunay na pansin, ito ay tunay na interes sa iba pa. Kaya ang naiintindihan ko ang iyong punto ng view, ay nagiging higit pa sa isang ekspresyon. Lumiliko ang isang tulay sa pagitan mo at ng mga tao, hindi kailanman isang pader. Kaya ano ang natutunan natin ngayon? Ang mga talakayan na iyon ay hindi malulutas ang mga problema, nilikha nila ang mga ito. Na ang isang simpleng parirala ay maaaring ihinto ang isang salungatan at ikot ang kalooban sa paligid mo. Ang katapatan at paggalang na iyon ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga salitang ito. Ang tunay na karunungan ay hindi sa pagpanalo, ngunit sa pag-unawa.
At ang kalmado at atensyon sa iba ay ang lakas na nagtatayo ng mga relasyon at pinapanatili ang kanilang panloob na balanse. Kung siniseryoso mo ang payo na ito, ginagarantiyahan ko, ang iyong buhay ay magiging mas magaan, ang iyong pinakamalakas na bono at ang iyong mas malayang enerhiya. Ititigil mo ang pag-aaksaya nito sa mga walang laman na salungatan at mamuhunan ito sa kung ano ang talagang mahalaga, upang lumikha, magdiwang at makamit ang mga mahahalagang bagay. Sa wakas, isang maliit ngunit mahalagang paalala, huwag asahan ang mga matinding sitwasyon na ilalapat ang prinsipyong ito. Magsimula sa maliit na bagay, sa trabaho, sa isang pila, kasama ang mga kaibigan, sa mga social network. Ang pakikinig sa tren, pagsasanay sa pag-unawa at obserbahan kung paano, unti-unting, ang mundo sa paligid mo ay nagbabago. Kung ang nilalamang ito ay sumasalamin sa iyo, kung nais mo ng mas praktikal na mga tip, mga kwento at pagmuni na tulad nito, sundin ang channel, iwanan ang iyong gusto at ibahagi sa mga maaaring makinabang din sa karunungan na ito. Tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi ang sinasabi natin, ngunit kung ano ang ginagawa natin. Sa bawat oras na gagamitin mo ang pariralang ito na maihangarin, magsasagawa ka ng isang hakbang patungo sa pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili, mas maayos na relasyon at isang mas makabuluhang buhay. Salamat sa pagiging narito hanggang sa huli. Magsanay, tandaan, alamin at tingnan kung paano nagsisimula ang lahat sa paligid mo. Hanggang sa susunod na oras, kung saan ipagpapatuloy natin ang paggalugad ng simple, ngunit malalim na karunungan na lumaban sa oras at patuloy na nabubuhay.